binababalaan ko sila. No? Pag hindi sila nagpakita sa susunod na hearing, March 5, isa-cite ko sila in contempt, paaresto ko siya. Apollo Quiboloy, binalaan ni Senator Risa Hontiveros na ipaa-aresto kapag hindi pa dumalo sa pagdinig sa March 5. US Embassy, kumpiyansa na mananagot sa batas si Quiboloy sa mga umano'y nagawang krimen. All 309 members of Congress participate, and let us open the doors to everybody's ideas, opinions, suggestions, topics, violent reactions. Pagtalakay ng Kamara ngayong araw sa Economic Chacha na udlot. Deliberasyon muling itinakda sa araw ng Lunes, February 26. Pero totoo talaga, hindi talaga siya nagbebenta. Puro picture lang ang pinapakita niya. Babaeng nagpapanggap na nagbebenta ng imported frozen meat online, arestado ng PNP-ACG. The latest case numbers are more than 300,000 cases reported to WHO for 2023. That's an increase of 79% over the year before. World Health Organization nagbabala ng measles outbreak ngayong taon. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Inakusahan ng religious leader na si Apollo Quiboloy, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at asawa nitong si First Lady Liza Araneta Marcos na nakipagsabwatan umano sa Estados Unidos para siya ay makuha o kahit mapatay dito sa bansa. Ayon pa kay Quiboloy, may impormasyon din umano siya na mayroon siyang $2 million na patong sa kanyang ulo. Ito ang balita ni Dante Amento. Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari ng mga dayuhang tulad ng Amerikano, CIA, FBI, State Department, US Embassy, gigipitin tayo with the connivance of our own President and First Lady and other members of the Congress. Seryoso ang naging akusasyon ni Apollo Quiboloy laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro umano ng Kongreso. Ayon sa kinikilalang leader ng isang religious group, nakipagsabuatan umano ang Pangulo at unang ginang para ibigay siya at gipitin ng Estados Unidos. Mayroon anya siyang natanggap na impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources na hindi na extradition kundi rendition ang gagawin para siya ay makuha ng US government. Binigyang diin pa nito, bukod sa siya ay dudukutin ay maaari na siyang papatayin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun, kidnapping or assassination. Ang inaalala pa niya nito, kasama rin sa impormasyong nakarating sa kanya, na tataniman umano sila ng illegal na droga at maging pampasabog. Ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano at gagawin nilang gusto nilang gawin sa akin, sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Mayroon na rin daw $2 milyong o 100 million pesos na nakapatong sa kanyang ulo para siya ay makuha. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Walang binanggit si Quiboloy kung nasaan siya partikular ngayon. Bagamat una nang sinabi ng Bureau of Immigration o BI na hindi pa ito nakakalabas ng bansa. Sa isang pahayag, kinumpirma ng tagapagsalita ng Embahada ng Estados Unidos na kasama sa most wanted list ng US Federal Bureau of Investigation o FBI si Quiboloy dahil sa umano'y mga paglabag sa karapatang pantao kabilang ang panggagahasa sa mga minor de edad. Samantala, nang kuna ng reaksyon si Pangulong Marcos Jr. hinggil sa mga pahayag ni Quiboloy, walang binigay na sagot ang presidente. President, ano reaction mo kay Quiboloy?
Si Kibuloy ay wanted sa Amerika dahil sa iba't ibang kaso tulad ng conspiracy to engage in sex trafficking of children at iba pa. Dan Tiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipaaresto na ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy kapag hindi pa rin ito dumalo sa investigasyon ng Senado. Nanindigan naman ang religious leader na hindi ito haharap sa Senado at muli ring hinamon ng senadora na sa korte na lamang magsampa ng kaso. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Binababalaan ko sila, no? Pag hindi sila nagpakita sa susunod na hearing, March 5, isa-cite ko sila in contempt, paaresto ko siya. Ito ang direktang babala ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy sakaling hindi pa rin ito sumipot sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso gaya ng physical at sexual abuse at human trafficking. Inilabas na rin ang kopya ng bagong sabina laban kay Kibuloy para sa susunod na pagdinig na gagawin sa March 5. Ayon kay Senator Hontiveros, ipapadala pa rin ang sabina sa address ni Kibuloy sa Davao at sakaling no-show pa rin ito sa investigasyon ng Senado, ipapasite in contempt anya ng senadora ang religious leader at kalaunay ipapaaresto. Sakaling hindi pa rin tumugon si Kibuloy sa sabina, posible anyang humingi na ng tulong ang komite ni Senator Hontiveros sa pambansang pulisya para ipatupad ang arrest order laban sa religious leader. Itinanggi naman ni Kibuloy ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa isang audio statement, tinawag nitong huwad ang mga testigo at ang mismong investigasyon ng Senado. Muli rin nitong hinamon si Senator Hontiveros na maghain ng kaso laban sa kanya. Ayaw din nilang ipaharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist, hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. As to yung may patong siya sa ulo, come on, wag na siyang magpa-victim pa. Ang mga biktima ay yung mga victim survivors, pati yung isang saksi namin na pagkatapos magtestimonya dito ay kinasing ang kanyang lugar. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Embahada ng Estados Unidos na mahigit isang dekada na umanong sangkot sa human rights abuses si Kibuloy, kabilang na ang umano'y panggagahasa sa mga menor de edad. Muli rin itong ipinunto na kasama si Kibuloy sa FBI's Most Wanted list ng Estados Unidos. Kumpiyansaan niya ang US Embassy na mananagot sa batas si Kibuloy. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahilig ka bang umorder ng sari-saring bagay online? Babala sa mga madalas mag-online shopping. Naaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang isang babae na nambibiktima online sa pamamagitan ng pagpo-post at pagbebenta umano ng mga frozen meat. Subalit ayon sa ACG, ang suspect wala naman talagang physical store at wala rin talagang mga paninda. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Pero totoo talaga, hindi talaga siya nagbebenta. Puro picture lang ang pinapakita niya. So pagka nakausap na niya, ibablock na niya, wala lang, hindi mo na siya makakausap. Dami miss ka, may-ari ka. Hindi na nakapalagpa ang babaeng ito nang hulihin ang mga tauhan ng anti-cybercrime group sa San Roque, Cavite. Ang nasabing babae na may FB account name na Maria Cortez ay inireklamo ng isang lalaki na biktima umano nito. Ayon kay ACG Cyber Response Unit Chief, Police Colonel J. Guillermo, nakapost sa social media account nito ang mga umano'y ibinibentang frozen meat products. Yung babae doon na may nakita siyang post sa FB Marketplace noong February 5
na nagbebenta nga ng karne ng baka at saka manok. So, in-engage niya yun. So, nagbayad siya. Hanggang nung nakapagbayad na siya through payment platform, bigla niyang binlock. So, hindi na niya nakakausap. Ayon sa biktimang si Elias Bernard, mahilig siyang bumili online para makamura. Kaya naman, na makita niya ang post sa murang karne, nag-order siya dito. Nagbayad na siya para sa mga in-order, subalit lumalabas na hindi pala ito ang lehitimong seller. Ginagamit lang umano ng suspect ang mga litrato ng ibang produkto. Nagpanggap po siya na seller. And then, nung ibinok ko na sa Lalamove, pinakonfirm ko po yung order ko sa kanya, sa Lalamove. Tama naman yung item na nakuha ng Lalamove. Naisampa na niya sa sasakyan niya, and then sinend ko na yung payment ko doon sa online through my bank papunta sa GoTime account niya. And then sinabi ko sa Lalamove kung okay na, pwede na siyang umalis. And then tumawag ulit yung Lalamove sa akin, sinasabi, "Sir, bakit wala pa yung payment daw? Hindi pa nare-receive ni seller." Yung pala, yung kausap ko is parang middleman na siya. Kausap niya rin yung seller. So, doon na na-start na-scam na ako. Kaya naman, nagpatulong na ang biktima sa PNP-ACG at napagkasunduan na gumamit ng ibang account upang muling bumili ng frozen na manok at baka sa suspect. Nahuli ang suspect matapos na pumayag na makipagkita para tanggapin ang bayad sa biktima. So ngayon, ang advice ng ating team na kausapin siya ulit hanggang sa nakausap na nung kahapon at natuloy yung transaction nila. So bumili siya ng, ang price niya, 12,100, 27 kilograms sa karne ng baka, 15 kilograms sa karne ng manok. So, nung nagkaroon ng bayaran at nung natanggap niya yung pera, amount na pagkasunduan nila, doon hinuli yung nagbenta sa Facebook. Ang suspect ay sasampahan ng kasong swindling at estafa. Paalala ng PNP-ACG sa publiko, suriing mabuti kung bibili ng anumang produkto online. Dapat aniya ay hanapin kung may physical store ang mga ito upang hindi maloko. Dami miss ka, may-ari ka. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang sinuspindi ng provincial government ng Agusan del Sur ang pamamahagi ng food aid mula sa Philippine Red Cross para sa mga biktima ng kalamidad sa probinsya. Ito'y matapos na makaranas ng pagsusuka at pananakit ng tiyan ang mga evacuee ng kainin ang pagkaing ipinamigay sa kanila. Base sa report ng mga otoridad, umabot na sa mahigit 200 mga residente ng barangay Tandansora sa bayan ng Esperanza ang naospital noong Lunes ng gabi dahil dito. Suspesya ng mga doktor, maaaring na biktima ng food poisoning ang mga residente. Tiniyak naman ng PRC na tutulungan nila ang mga individual na dinala sa ospital. Patuloy din anya silang makikipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa isinagawang investigasyon. Hindi bababa sa 11 ang sugatan matapos banggain ng jeepney ang isa pang pampasaherong jeep sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Sa lakas ng pagkakabangga, tumagilid pa ang nabanggang jeep. Ito ang balita ni JP Nunez. Yun, nawala ng preno yung bagong tilang. Tinumbok yung puwitan ko. Yan ang nangyari. Tumawag yung akin. Magsasakay sana ng pasahero sa Tandansora sa Commonwealth Avenue si Mang Fernando bandang alas 9 kaninang umaga. Ngunit nagulat na lamang siya nang biglang makarinig ng malakas na kalabog sa likuran ng kanyang jeep. Nang kanyang lingunin, nabangga na pala siya ng isa pang pampasaherong jeep. Sa lakas ng pagkakabangga, tumagilid ang minamaneho niyang jeep habang may sakay na nasa 7 pasahero. Nahati ang tapakan ng jeep sa likuran, tumagas ang langis ng makina at nayupi rin ang iba pang bahagi nito. Ayon sa driver ng jeep na nakabangga, nawalan umano siya ng preno bago pa lumusong sa Tandansora. Pag-apak ko, wala ng preno. Nag-isip ako kung saan ko pwedeng ipwesto. Ay biglang dumating tong tumaob.
Papunta siya rito. Kaya siya na lang binangga ko. Giit ng driver, mabagal lang naman anya ang kanyang takbo. Mga siguro 20 o ano lang takbo nun. Pag dyan pa lang kasi ako mabagal ako, hindi ako nagpagapalusong doon. Pero taliwas naman ito sa nasaksihan ng driver ng tumagilid na jeep at ng isa pang driver na nadamay din sa aksidente. Mabilisin kasi kung hindi mabilisin, hindi mawarak, hindi mapataob niya yung jeep na yan. Biglaan eh. Kasi mabilis yung pangyayari. Nagpagulong-gulong ako dadaan. Bigla akong binangga, napakalakas. Hindi ko alam kung bakit nangyari gano'n na maluwag naman yung kalsada. Mabilis ang takbo ng biyaheng Bagong Silang. Nagkaharap-harap na sa police station ang tatlong driver ng jeep at kanilang mga operator at hiningan na rin sila ng pahayag. Samantala, batay sa ulat ng mga otoridad, hindi bababa sa 11 ang lahat ng mga pasaherong sugatan dahil sa aksidente. Nagtamo rin ng galos sa siko ang driver ng tumagilid na jeep. Maswerte na wala namang napaulat na nasawi sa insidente. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Aviation Unit ang isang US citizen sa Lagundingan Airport kahapon dahil sa bomb joke. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, pababa na ang mga pasahero na flight DG6723 mula Mactan, Cebu nang sabihin nito na kaya niyang barilin ang mga kapwa sakay ng eroplano at magpasabog ng bomba. Na-report agad ang insidente sa control tower kaya mabilis inaresto ang US citizen. Dinala ito sa PNP headquarters sa Paliparan. Naharap ang suspect sa reklamo dahil sa pagbabanta. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang airport to New Clark City Access Road sa Mabalacat, Pampanga. Kumpiyansa ang Pangulo na malaki ang maitutulong ng mga infrastruktura na katulad nito para makahikayat pa ng mas maraming mamumuhunan sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuho. It conveys message that we are committed to building world-class infrastructure that can host a business in a high-growth area. Patuloy na magtatayo ang pamahalaan ng mga world-class infrastructure. Naniniwala ang Pangulo na malaki ang maiaambag nito upang mapaunlad ang bansa. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng personal na inspeksyonin ang nasa 20km 6-lane Airport to New Clark City Access Road o ANAR sa Mabalacat, Pampanga. Kabilang sa ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang Sacobia Bridge. Itinuturing na iconic itong 900 meters na Sacobia Bridge na bahagi ng Airport New Clark City Access Road. Inaasahan ng Pangulo na dahil dito ay darami ang mga turista at mamumuhunan. The Clark metropolis has what it takes to be a mecca for tourists, a magnet of investments, and a market of goods and services. We must leverage these attributes into higher visitor traffic, attracting more investments that generate better jobs and spur economic activity. Dahil sa access road na ito, bibilis ang biyahe ng mga manggagaling sa New Clark City papuntang Clark International Airport. Mula sa 1 oras ay 20 minuto na lamang. As of February 14, 95.21% ng tapos ang access road at ang natitira pang mga aayusin ay makukumpleto sa darating na Hunyo. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa na ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Vietnam. Ann, gaano kasigasig ang pamahalaan ng Vietnam pagdating sa vaccination at may mga hakbang o programa ba dyan upang maiwasan ang measles outbreak sa gitna na rin ng babala ng WHO na posibleng tumaas ang kaso nito ngayong taon? Yes, magandang gabi, Monica.
Nagsasagawa ng free vaccination program ang pamahalaan ng Vietnam under yan ng National Expanded Program on Immunization. At meron din silang locally made vaccine against measles. Ang nagiging problema nga lang dito, Monica, ay yung supply shortage. Medyo nitong mga nakakaraang ilang taon ay hindi nagiging sapat yung supply ng libreng 5-in-1 vaccines na tinatawag nila at kabilang dito yung tetano, polio at tigdas. Kaya ang nangyayari na lang, imbis na antayin ng mga magulang ang free vaccines ng pamahalaan, pinipili na lang nila na magpunta sa mga klinik kung saan magbabayad sila for vaccination. Pero actually, yung free vaccination program ng pamahalaan para sa mga bata ay periodically isinasagawa yan dito since 2011 pa, Monica. Sige, Ann, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagbabala ang World Health Organization na posibleng kumalat sa lagpas kalahati ng mga bansa sa mundo ang measles ngayong taon. Ayon sa WHO, bunsod ito ng kakulangan ng commitment sa vaccination. Ito ang balita ni Sunny Cos. The latest case numbers are more than 300,000 cases reported to WHO for 2023. That's an increase of 79% over the year before. Nanawagan ang World Health Organization ng agarang aksyon mula sa mga gobyerno upang tugunan ang tumataas na bilang ng measles outbreak sa mundo mula noong 2020. Itinuturong dahilan ng increased outbreaks ang missed vaccination bunsod ng pandemya. Babala ng ahensya, lagpas sa kalahati ng mga bansa sa mundo ay posibleng tamahan ng outbreak ng airborne disease ngayong taon. We can see from data that's produced with WHO data by the CDC, the US CDC, that more than half of all the countries in the world are going to be at high or very high risk of outbreaks by the end of this year. Maaaring maiwasan ang pagkakasakit sa pamamagitan ng 2 doses ng anti-measles vaccination at ayon sa WHO, mahigit 50 million deaths na ang naiwasan mula noong taong 2000 dahil dito. Pangamba ng WHO kung di mapipigilan ang pagkalat ng misinformation at hindi matututukan ang measles vaccination, posibleng magkaroon ng measles outbreak dito sa Amerikas ngayong taon, ang huling rehiyon na wala pang naitatalang outbreak ng sakit. Sunny Cos sa UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Niregaluhan ni Russian President Vladimir Putin ng luxury Russian-made car si North Korean leader Kim Jong-un. Ayon sa Korean Central News Agency, ang limousine ay idineliver sa mga top aide ng North Korean leader. Kinumpirma ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov ang pagbibigay ni President Putin ng Aurus kay Kim. Ito ay isang full-size luxury sedan na gaya ng ginagamit ng Russian President. Nasampahan na ng kaso ang 2 lalaki kaugnay ng pamamaril sa Super Bowl victory parade sa Kansas City. Nahaharap sa second-degree murder, 2 counts ng armed criminal action at unlawful use of a weapon ang 2 suspects. Ang mga ito ay kasalukuyan pang nagpapagaling sa ospital matapos masugatan rin sa pamamaril. Inanunsyo ng Australia ang planong pagbuo ng pinakamalaking hukbong dagat mula noong World War II. Ito ang balita ni Marvy Delfin. Today, the Albanese government is announcing an increase in the number of warships in the Royal Australian Navy to being the largest fleet since the end of the Second World War. Nasa mahigit $35 billion ang inilaan ng Australia para sa defense projects nito sa susunod na 10 taon. Sinabi ni Australian Defense Minister Richard Marles, plano nilang palakasin pa ang Royal Australian Navy. Right now, the Royal Australian Navy has 11 warships. As a result of the government's response to the Surface Fleet Review, today we are committing to take that number to 26.
Ayon naman kay Chief of Navy Vice Admiral Mark Hammond, ang isang malakas na Australia ay umaasa sa isang malakas na hukbong dagat na may mga gamit upang magsagawa ng diplomasya sa rehiyon, hadlangan ang mga potensyal na kalaban at ipagtanggol ang pambansang interes. For a three-ocean island trading nation like Australia that derives our economic well-being and national security from the sea, and, incidentally, the custodian of the third largest exclusive economic zone on the planet, a strong Navy underpins a strong Australia. And against the backdrop of increasing geostrategic uncertainty, as described in the Defence Strategic Review, this is a consequential investment in national security. Ang Australia ay sinasabing mayroong pinakamatandang fleet navy na nagpatakbo sa kasaysayan nito. Marvy Delfin, UNTV News and Rescue Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Pumirma sa isang manifesto ang halos lahat ng kongresista mula sa Mindanao upang ipahayag ang pagtutol sa kampanyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay Representative Muhammad Khalid Dimaporo ng Lanao del Norte, 1st District at Chairperson ng House Committee on Muslim Affairs, hakbang paatras ang panawagang Independent Mindanao. Sagot ito ng kongresista ng tanungin hinggil sa panukala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay na sa Pilipinas at gawing independent ang Mindanao, bunsod ng di pagunlad ng rehiyon sa matagal ng panahon. And we in the 19th Congress, specifically the Mindanaoan legislators, have organized ourselves to sign a manifesto. This manifesto is titled the Unified Manifesto of Mindanao Congressmen for National Integrity and Development. 53 out of 60 congressmen have signed this. And we are one with our president that we don't need to move backwards to the time of darkness in the region of Mindanao. Naudlot ngayong araw ang nakatakda ng pagtalakay ng Kamara sa Economic Chacha. Sa halip, nagtakda na lang sila ng bagong petsa kung kailan magkukonvene bilang Committee of the Whole ang House of Representatives kung saan maaaring makibahagi sa talakayan ang lahat ng miyembro ng Kamara. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hindi kami mag-hearing dito once a week, 3 times a week at lahat na. Hindi ito subcommittee, hindi lang standing, buong plenaryo, buong membership ng House of Representatives nandyan na to show our seriousness and to show our desire to push for those economic provisions be enacted. Plano ng House of Representatives na umpisahan sa February 26 ang deliberasyon sa Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7 na layong amyendahan ang ilang economic provisions ng saligang batas. Isasagawa ito sa pamamagitan ng pag-convene sa House of Representatives bilang Committee of the Whole mula Lunes hanggang Miyerkules 1:00 ng hapon bago ang plenary session. Sa House Committee of the Whole, maaaring makibahagi ang lahat ng kongresista sa talakayan kaugnay ng panukalang luwagan ng economic restrictions sa public utilities, education at maging sa advertising industry. May imbitadong resource person sa isasagawang deliberasyon. Hindi pa tiyak ng House leadership kung gaano kahaba ang magiging talakayan, subalit sa pamamagitan ng sistemang ito, mapapabilis umano ang pag-aproba sa RBH 7. All 309 members of Congress participate, and let us open the doors to everybody's ideas, opinions, suggestions, topics, violent reactions if there may be, just so that we can show that there is indeed truthful discussion from all sectors, from all regions, from all districts, from all provinces represented by the respective congressmen duly elected by their constituents.
Hindi naman kasi everyday kami nagko-committee of the whole. So it reflects that we treat the matter with utmost urgency. Hindi po kami shortcut. In fact po parang repeat performance na lang po ang ginagawa namin because nga paulit-ulit na po namin ginawa ito. Oras namang matapos ang proceedings ng House Committee of the Whole, pagbubotohan na sa plenaryo kung aaprubahan o hindi ang report, liban na kung may ibang rekomendasyon. Oras na maipasa ang RBH 7 sa second, third at final reading. Ipadadala ng Kamara ang output nito sa Senado. Kasalukuyang dinidinig sa isang subcommittee ng Senado ang Resolution of Both Houses No. 6 na layon ding amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Halos magkapareho ang RBH 7 ng Kamara at RBH 6 ng Senado. Masaya na kami sa nangyayari ngayon na pinag-uusapan na to, pinagdedebatehan na to sa Senado. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapaglagak na ng piyansa ang mga environmental activist na sina Jonila Castro at Jed Tamano kasunod ng ilabas na arrest warrant ng Korte ng Bulacan Municipal Trial Court. Kaugnay ito ng kasong grave oral defamation na kinakaharap ng dalawang aktivista na inihain ng military officers. Kapwa nagbayad ng tig 18,000 pesos na piyansa ang dalawa para sa pansamantalang kalayaan. Samantala, nakatakda naman ang arraignment at pre-trial ng kaso nila Castro at Tamano sa March 15. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na sumiklab sa barangay 598 Santa Mesa, Manila kanina. Aabot naman sa 300 pamilya ang nawala ng matutuluyan dahil sa insidente. Ito ang balita ni Jed Neresina. Bigla ako lumabas, sabi ko, ay sunog na, sabi ko, lumabas kayo mga anak. Napasigaw na lang si Nanay Amina nang makitang nasusunog ang kanilang lugar. Tinatayang nasa 300 o higit pang pamilyang nakatira sa barangay 598 Santa Mesa, Manila ang naapektuhan ng sunog. Sa initial estimate po namin, nasa 300 families or more po ang apektado, kasama po yung 100 bahayan na nasunog po kanina. Ayon sa punong barangay ng lugar na si Lito Linis, sa San Antonio Street nagsimula ang sunog. At dahil dikit-dikit ang mga bahay na gawa rin sa light materials, ay mabilis kumalat ang apoy. Ganito rin ang kwento ng residenteng si Sheila. Sa mismong katabing bahay po namin nangyari yung sunog. Masyado pong mabilis yung pag-ano ng sunog kasi puro light material po kasi dun sa may likod bahay namin eh. Kaya po sobrang bilis ng pagkalat ng apoy, pumuputok agad. Kaya hindi ko na din po namalayan kung paano na lang kami nakalabas. Sa kabila ng nangyari, ay positibo itong tinitignan ni Nanay Amina dahil aniya mas mahalaga na ligtas silang pamilya kahit wala silang naisalbang mga gamit. Okay lang yan kasi nasipti kami ng pamilya ko, walang nangyari sa mga anak ko. Yung mga kaimanan namin, walang problema kahit nawala. Basta yung mga anak ko buhay naman. Siniguro naman ni Chairman dito na maghahanda na ang barangay nang magagawa nilang tulong para sa mga residenteng nawalan ng tahanan. Dagdag niya na may mga lokal na opisyal na rin ng gobyerno ang handaan niyang magpaabot ng tulong sa kanilang barangay. Ina-assess na po namin bawat isang head of the family para maibigay po yung listahan sa DSWD, mapagpadala rin sila ng tulong. Pasado alas 11 ng umaga nang itaas ang ikatlong alarma ng sunog sa nasabing barangay. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang pinag-ugatan ng nasabing sunog. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa panukalang pansamantalang suspindihin ang pagbabayad ng kontribusyon ng mga minimum wage earner. Ayon sa PhilHealth, pag-aaralan nila ang panukala at handa silang sumali sa talakayan sa Kongreso hinggil dito. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Sa akin po parang mas okay po dahil siyempre po yung kakaltasin doon magagamit mo na sa sa ibang Yung sa akin po pandagdag sa pag-aaral ng anak ko. Yan po. Kung alimbawa ganun yung mangyari. Malaking tulong na para kay Beverly kung wala na muna siyang babayarang kontribusyon sa PhilHealth.
Aniya, bagaman hindi ganon kalaki ang kaltas buwan-buwan, malaking bagay na rin ito pandagdag sa baon at allowance ng kanyang mga anak sa pag-aaral. Pandagdag din natin ang gastusin, di ba? Kaysa magkakaltas sila, baka kapusin din kami. Kaya mas okay yung isuspend muna nila yung pagkaltas ng contribution. Para sa amin, malaki na po yun. Kasi pambili na rin ako ng bigas, pang-ulam din po. Malaking bagay rin po sa amin. Ang dizer naman na si Dennis, pabor sa panukalang ito. Dahil sa halip na mabawasan ang kanilang sahod para sa kontribusyon sa PhilHealth, ay mapupunta at madadagdag ito sa panggastos ng kanyang pamilya na ngayong pataas ang presyo ng mga bilihin. Sa isang resolusyon na inihain ni Marikina Representative Stella Kimbo, hinimok nito ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na ipatupad ang suspensyon ng kontribusyon ng mga minimum wage earner. Sa pamamagitan nito ay madadagdagan ng kahit 400 piso ang sasahurin partikular sa National Capital Region na non-agricultural workers. Dagdag ni Kimbo, kakayanin ng pondo ng PhilHealth na sagutin ang premium contributions ng mga minimum wage earner na hindi nakukompromiso ang financial stability nito. Sa isang mensahe na ibinaabot ng PhilHealth, sinabing pag-aaralan nila ang nukala ni Kimbo at nakahanda silang dumalo sa mga hearing na ipapatawag hinggil dito. Kaisaan nila ang government health insurer sa layuning mapabuti ang lagay ng mga Pilipino, kabilang na ang mga minimum wage earner. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi bababa sa 14 na tao ang patay habang 4 ang nasa kritikal na kondisyon matapos mawalan ng preno ang isang truck sa barangay Abonan, Mabinay, Negros Oriental. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nangyari ang aksidente bandang 1:30 ng hapon kanina. Agad namang dinala sa pinakamalapit na ospital ang mga sugatang biktima. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente. Tulong muna bago balita. Sugatan ng isang motorcycle rider sa insidente ng hit and run sa Butuan City. Sa Cagayan de Oro City naman, sugatan din ang binatilyo matapos sumemplang ang minamanehong motorsiklo. Kapwa nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang dalawang aksidente. Ito ang balita ni Leslie Vidal. Go ahead, Opsin, UNTV. Sir, mamalihog na yan sa barangay Bangkasi, sir, kanang pasubida, panulong kita sa barangay hall, sir, na highway. BE, sir, BE? Yes, sir, for exposure, BE siya, sir, itanlawan, single motor, sa mga pasyente. Ang landmark na doon sa Big Heights Hotel. Isang hit-and-run incident ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue sa Barangay Bangkasi, Butuan City kagabi. Isang motorcycle rider ang nabangga at tinakasan ng isang kotse habang ito ay nakahinto sa gitna ng kalsada. Kinilala ang rider na si Leonard Vince Nono, 26 years old. Naabutan ng rescue team ang rider na nakaupo sa gitna ng daan. Kagad namang nagsagawa ng initial assessment ang UNTV News and Rescue. Ngayong gabi, sir, saan may tabo dere? One ma'am na itanran siya, ma'am. Ngayong gabi, tayo yung TV, sir. Labay ni siya. Pwede ka naman tabangan, sir, ha? Kung sino itong gibati karon, sir, sa pagkakaroon? Sir, walang nakamot, sir. Kaya di mo manay mong duha kamot? Nagtamo ang rider ng gasgas sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at pananakit ng braso at hita na kaagad nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Mga injury ni mas minor lang. So, imong ulo, wala tayo kon sa imong ulo, wala tayo kon sa mga swelling, wala tayo mga bloody nga nakita na to. So, ang atong gikuan nimo siya is more on pain lang ang imong gibati karon. Ayon sa isang vendor, nakarelay siya ng isang kalabog at hiyawan mula sa mga nakakita ng pangyayari. At nang tingnan niya ito, nakita niya ang isang kotse na bumangga sa motorsiklo. Amay ni Sagit dere pag ana nako. Wala kunood jud ni. Ni anak naman ang sakyanan murag nilagpot ba ang motor kay murag ni anak man ang motor sa iyang kuan. Sa kanang sakyanan gani. Ulahi siya nahagbong tong lalaki. Ang motor may unang nilagpot. Anak siya pagkatabo ah. Ayon kay Leonard, huminto siya sa gitna ng kalsada upang bigyang daan ang paparating na sasakyan
nang bigla na lamang siyang binangga ng isang kotse mula sa likuran. Matapos isinagawa ang first aid, dinala ito sa Butuan Medical Center. Nadatna naman ng UNTV News and Rescue ang lalaking na aksidente sa kanyang sariling motorsiklo sa Barangay Balulang, Tagwanao Road sa Cagayan de Oro City nitong Lunes. Ang biktima ay kinalalang si Jever Japus, 15 taong gulang. Agad na inassess ng grupo at nilapatan ng pangunang lunas ang mga tinamong sugat sa kanyang 2 tuhod. Matapos malapatan ng first aid, ay tumanggi ng magpahatid sa ospital ang biktima. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bukod sa regular na pagsasagawa ng Coastal Cleanup Drive, palalawakin pa at palalakasin ng UNTV Ocean Care Initiative ang mga programa at aktibidad nito na naglalayong mapangalagaan ng kalikasan sa taong 2024. Samantala, kinilala naman ng Department of Environment and Natural Resources, National Capital Region, ang mga kontribusyon ng istasyon sa pangangalaga ng kalikasan. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Mas palalakasin pa po natin ang ating advokasya na maging aware ang mga kababayan po natin sa pangangalaga po ng ating kalikasan at maging maliit na halimbawa po sa kanila yung ating ginagawang mga environmental activities na po para sila rin maging bahagi po nito dahil naniniwala po tayo na kailangan po ng tulong at pakikiisa ng bawat isa. Hindi lang regular na coastal cleanup drive ang ginagawa dahil sinisid na rin ng UNTV Ocean Care Initiative ang ilalim ng dagat para makita ang kalagayan ng ating karagatan at makatulong sa paglilinis nito. Malaki at malawak pa ang trabahong kailangan gawin upang masolusyonan ang lumalalang polusyon dulot ng mga basura, gaya ng plastic at kemikal na tinatapon sa dagat. Kaya naniniwala ang UNTV na may magagawa ang bawat individual o grupo sa pangangalaga ng kalikasan. Sa taong 2023, umabot sa 2,604 trash bags na may bigat 36,133 kilograms ang nakolekta ng UNTV Ocean Care Initiative sa ginagawa nitong simultaneous cleanup drive activities sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit 5,000 volunteers mula sa Members Church of God International Bible Readers ang naging katuwang sa inisyatibong ito. Ang MCGI Bible Readers at ang MCGI Youth ay ang youth sector ng MCGI na kung saan yung ating pong mga kabataan po from MCGI ay nagiging katulong po sa pangangalaga po ng ating kalikasan. Ito naman pong kabataan po natin from MCGI, ang goal rin po natin ay maging maliit na halimbawa po sa ating pong mga kapwa kabataan na ma-inspire din po sila na makatulong din po sa ating pong kalikasan. Kaya ngayong taon, mas committed at determinado ang istasyon na magsagawa at magdagdag pa ng mga aktibidad at programa na magtataguyod sa pangangalaga ng kalikasan sa paniniwalang mas marami pa ang mahihikayat na makiisa. Basically po, ang in-organize po nating activity ay coastal cleanup drive. But we also do underwater cleanup drive. And also this year, magkakandak din po tayo ng tree planting activity, mangrove planting activity, and others. Also, we will support the projects of LGUs and the national government. Another media outlet partner, UNTV Ocean Care Initiative. Sa ginanap na Annual Stakeholders and Partners Forum ng DNR-NCR, isa ang UNTV Ocean Care Initiative sa mga tumanggap ng pagkilala dahil sa mga inisyatibo nito sa pangangalaga ng kalikasan at sa kontribusyon para ipaunawa sa publiko ang kahalagahan ng pangangalaga ng kapaligiran. Ang tulong na naibibigay, it multiplies. Pag mas malalim ang commitment ng ating partners,
mas sustainable yung ginagawa. And then yung commitment nga, sabi nga nagiging tuloy-tuloy. So, yung tulong ng UNTV as far as cleanup is concerned ay napakalaga because kulang ang tao ng DNR to do the coastal cleanup, nagki-create na awareness. Ay awareness, yung pinapakita ninyo that na in your small way may nagagawa kayo, and then pa nakikita ng others, ng public, na-encourage sila. So spreading the word, spreading the love for the environment, spreading the advocacy. Nagpapasalamat din po tayo sa DNR, NCR sa recognition at sa awat tulong po ng Diyos ay ipagpapatuloy po natin ang advokasya na mapangalagaan ang ating kalikasan. Ang Ocean Care Initiative ay isa sa mga advokasiyang isinusulong ng UNTV bilang isang public service channel. At asahan na ipagpapatuloy ng istasyon ang ganitong mga inisyatibo kung saan laging una ang pagtulong sa kapwa. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ginawaran ng natatanging pagkilala ng Philippine Coast Guard Southern Mindanao ang ilang K9 handlers at working dogs na nagsilbi sa isinagawang search and rescue at retrieval operations sa nangyaring landslide sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Sa isang event na dinaos kanina sa Sasa, Davao City, kung saan dumalo si Vice President Sara Duterte, mismong ang Vice Presidente ang nanguna sa awarding ceremony at personal na binati ang mga tumanggap ng parangal. Nakatulong ang working dogs na idineploy ng PCG upang mahanap ang mga katawan ng ilang mga biktima na natabunan o biktima ng landslide sa Barangay Masara. Muling binigyan diin ng Coast Guard ang mahalagang papel ng mga aso sa pagsagawa ng search and rescue operations upang makasagip ng buhay. Nasungkit na Pinoy World Class pole vaulter na si EJ Obiena ang kanyang unang gintong medalya ngayong taon. Nanguna si Obiena sa katatapos sa 2024 World Athletics Indoor Tour Bronze na ginanap sa Memorial Josip Gasparak, Osijek, Croatia kahapon. Kinailangan lamang ni Obiena ng isang try para i-clear ang 5.83 meters na bumasag sa dating record na 5.72 meters ni Emanuel Karalis ng Greece at Piotr Lisek ng Poland noong nakaraang taon. Si Obiena ay isa sa mga atletang Pinoy na nag-qualify sa Paris 2024 Summer Olympics sa July. Yan, narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Miyerkules. Shoutout na po natin kaagad, Monica, ang ating mga kausi na sina Olive Cake Gonzales, Sinoy Manangat, Palabiano at Gule Helen. Salamat din po kay Sani Nalcott, Jose Marie Bienes at Clarita Luz. Kailangan, Monica, bigyan mo ko ng daan na babatiin ko lang yung mga nakausap ko kagabi dyan sa may kalangan ko. Ito na sinasabi ko. Yes. Saan mo nakausap yan? Hindi kasi namatay yung classmate ko nung high school. So medyo nagkita-kita kami ng mga classmate ko dati. So nakita ko yung aking mga dating klase. Advance happy birthday kay Jenelo Bulleros, si Mary Ann Ave na galing Canada, si Peds Lubin, si Ana at si Jennifer Ellie. At yung kanyang nanay na si Paz Ave, nanay ni Mary Ann. Salamat po sa panonood ngayon. Ayan, thank you po sa inyong pagtutok. Yan. At salamat din po sa lahat ng mga tumutok at sa patuloy na nadaragdag na mga bago nating kausi ngayong araw. Ba, marami Monica. At syempre maraming salamat din po sa walang sawang pagtutok at pagtangkilik sa ating programa. Yan. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming po mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 8:28 na nagsasabi,
At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.